ang malulupit na one-man army sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong sinakop tayo ng mga dayuhan, gumawa ng grupo ang mga matatapang na Pilipino na naglalayong lumaban para sa ating kalayaan. KKK, La Solidaridad at ilan pang mga sikat na grupo noon at hanggang ngayon. Pinakamalakas pa rin tayo kapag nagtutulungan. Pero may ilan talaga na handang lumaban para sa tama kahit siya lang mag-isa. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang magigiting na one-man army sa kasaysayan ng Pilipinas. 11. Jose Nisperos. Noong September 24, 1911 sa Lapurap, Basilan, sinugod ng malaking grupo ng mga rebeldeng Moro ang grupo ng mga Philippine Scouts. Marami silang napatumba pero napaatras sila dahil sa isang tao na mula pa sa La Union, si Jose Nisperos. Ilang beses nasaksak ng mga Moro si Nisperos at tinamaan ng baril ang kanyang kaliwang balikat. Pero lumaban pa rin ito. Binunot niya ang kanyang rifle at pinaputukan ang mga Moro gamit lamang ang kanyang kanang braso kahit nahihirapan na siyang gumalaw mula sa kanyang mga sugat. Di nagtagal, napagtanto ng mga rebelde na hindi nila kaya si Nisperos kaya umatras na sila. Dahil dito, pinarangalan siya ng US Congressional Medal of Honor at siya ang naging pinakaunang Pilipino na nakatanggap nito. 10. Romualdo Rubi. Noong March 18, 1991, pabalik na sa kanyang detachment ng mga Scout Rangers si Romualdo Rubi. Pero ang hindi niya alam, may mga NPA na pala na rebelde sa detachment dahil walang tao dito. Papunta pa lamang siya ay nakita na siya ng mga NPA at pinaputukan siya. Napilitang lumaban si Rubi gamit ang kanyang M16 na may 200 rounds lamang laban sa halos 100 NPA rebels. Sumugod ang mga rebelde at nahirapan silang puntahan ang lokasyon ni Rubi dahil sa galing nito sa baril. Nang sinubukan nila, napatumba ni Rubi ang 3 rebelde at nakasugat ng 5 pa. Nagalit ang pinuno na si Commander Lima sa kanyang nakita kaya sa pangalawang grupo na sumugod kay Rubi, siya na mismo ang nasa harap. Doon siya nagkamali dahil agad siyang napatumba ni Rubi at isa pang rebelde. Noong naubos na ang kanyang bala, dahan-dahan nang umatras si Rubi hanggang sa nakarating siya sa isang ligtas na constabulary detachment. Nagawa niyang makaligtas sa isang ambush nang walang malalaking sugat. Dahil dito, nabigyan siya ng Medal of Valor. 9. Jose Ignacio Paua. Siya ang isa sa 2 sundalo sa video na ito na hindi Pilipino. Si Jose Ignacio Paua ang nag-iisang pure Chinese na pumanig sa mga Pilipino upang labanan ang mga Espanyol at Amerikano. Sa unang digmaan na naranasan niya sa Battle of Binakayan, pinamuluan niya ang 100 ng mga Pilipino na labanan ang mga Kastilang may dalang bayonet gamit lamang ang kanilang mga bolo. Magaling si Paua sa hand-to-hand combat dahil isa siyang malupit na martial artist. Kahit wala siyang baril, napigilan niya ang mga sumusugod na Hapon na makuha ang left flank ng puwersang Pilipino. Dahil dito, na-promote siya bilang lieutenant at lumaban sa Imus, Dasmariñas at Zapote. Noong dumating ang mga Amerikano, naging general na si Paua at matapang na lumaban sa mga Amerikano. Sa lahat ng digmaan na sinalihan niya, nakilala si Paua para sa kanyang kakaibang galing at tapang. Sa katunayan, marami ang nagsasabi na katulad ni General Luna, siya ang isa sa pinakamatapang na general sa kasaysayan ng Pilipinas. 8. Jesus Villamor. Maraming kwento tungkol sa galing ng ilang mga Pilipinong bayani pagdating sa pakikidigma sa lupa. Pero mayroon din tayong mga mandirigma sa himpapawid. Isa na dito si Jesus Villamor, ang isa sa pinakamagaling na piloto sa Pilipinas. Noong 1941, nilabanan ng grupo na pinamunuan ni Villamor ang 54 Japanese Zero planes gamit ang kanilang lumang Boeing P-26 shooters. 6 lamang ang grupo ni Villamor pero pumalag sila sa mga Hapon at nagpatumba ng 3 Zero planes at isang enemy bomber. 2 mula sa Zeros na ito ay napatumba ni Villamor ng mag-isa. Noong tinanong siya kung paano niya ito nagawa, sinabi lang niya na sa sobrang galit niya sa mga Hapon, nakalimutan niyang matakot. 7. Rodelio Cabales. Noong madaling araw ng October 26, 1992, nagising ang pulis na si Rodelio Cabales sa ingay ng baril at nang lumabas siya,
nakita niya na pinaputukan ng 30 NPA rebels ang bahay ng kanyang kapitbahay. Imbes na magtago, lumabas si Cabales sa kanyang bahay, dala ang kanyang M16 at pinaputukan ang mga rebelde. Nang siya na ang sinugod, napilitan siyang umatras sa kanyang bahay at doon siya lumaban. Nagawa niyang iwasan ang putok ng baril ng mga NPA habang binabaril niya rin ang mga ito. Habang nasa labanan, nasa gilid niya lang ang kanyang asawa na nagbibigay sa kanya ng mga bala. Nang matapos ang putukan, 11 rebels ang napatumba ni Cabales. Bilang parangal sa kanyang ipinakitang tapang, na-promote siya sa trabaho. 6. Ramon Alcaraz. Lingid sa kaalaman ng marami, isa sa mga warships ng Pilipinas ay pinangalanang Ramon Alcaraz dahil sa kabayanihan ng isang Filipino Navy noong World War II. Si Ramon Alcaraz ay isang officer ng offshore patrol. Pinamunuan niya ang torpedo boat Q112. Noong January 17, 1942, nakuhang palubugin ni Alcaraz ang 15 na Japanese ships sa Pasig River upang hindi ito magamit ng mga Hapon. Pero ipinakita niya ang kanyang tapang noong sinugod ang kanyang grupo ng 9 na Japanese Zeros. Sa mga panahong iyon, napakalakas ng mga Zeros na ito pero nakuha niyang patumbahin ng 3 mula sa 9. Agad silang umalis matapos lumaban para hindi ito magamit ng mga Hapon. Sa kasamaang palad, nahuli sina Alcaraz at nakulong siya sa Malolos. Nang lumaya siya, sumali siya sa isang guerrilla unit at naging regimental commander. 5. Arthur W. Wehrmuth. Kahit hindi Pilipino, malaki ang papel ni Arthur W. Wehrmuth sa paglaban natin sa mga Hapon. Noong December 18, 1931, matapos sakupin ng mga Hapon ng ating bansa, naging kapitan si Wehrmuth ng 57th Infantry Regiment ng Philippine Scouts, kung saan karamihan ng mga miyembro ay mga Pilipino. Ipinakita niya ang kanyang kagitingan noong January 5, 1942, nang pamunuan niya ang 185 Filipinos na nag-infiltrate sa puwersa ng mga Hapon sa Bataan. Sila ang naging counter-sniper force na ang misyon ay sobrang delikado. Gayunpaman, sa loob ng 3 linggo, nakuha nilang itumba ang mahigit sa 500 Japanese soldiers kahit na nasawi ang 45 na sundalo mula sa kanyang grupo. Tinamaan si Wehrmuth sa kanyang kaliwang dibdib at dinala sa ospital pero umalis siya doon matapos ang 12 days upang sumabak ulit sa gyera. Dahil sa kanyang tapang at galing, binigyan siya ng Distinguished Service Cross. Ayon sa datos, nakakuha ng 116 enemy kills si Wehrmuth sa kanyang serbisyo. Ito ang rason kung bakit binansagan siyang One-Man Army of Bataan. 4. Julius Javier. Si Julius Javier ay isang alamat para sa kanyang mga kasamahang Scout Rangers dahil sa kanyang mga nagawa noong 70s and 80s laban sa mga Moro rebels. Sa isang engkwentro, nakuha niyang iligtas ang 6 na Marines mula sa ambush ng mga rebelde. Kinarga niya ang mga Marines pa isa-isa habang nagpapaputok ang mga kalaban. May 3 pang pagkakataon na sinubukan siyang patayin ng mga kalaban pero nakapalag si Javier at nakatakas ng wala man lang sugat. Sa sobrang galing niya, may ilang naniniwala na may anting-anting si Javier. Gayunpaman, 2 sa kanyang achievements ay nagawa niya nang hindi nagpapaputok. Noong 1974, nagawa niyang i-ambush ang 8 NPA guerrillas na may dalang mga armas at hulihin ito nang hindi nagpapaputok ng baril. Matapos ang 7 taon, nagawa naman niyang kumbinsihin ng isang MNLF commander na sumuko ng payapa upang walang masugatan o mamatay. 3. Narciso Orteliano. Noong madaling araw ng January 12, 1942, nakabantay sa kanilang machine gun si Narciso Orteliano at isa pang sundalo sa Bataan. Maya-maya pa, bigla na lang dumating ang 11 sundalong Hapon na may dalang mga bayoneta mula sa isang sugarcane field at sinugod sila habang sumisigaw. Tagilid na sila sa bilang ng kalaban pero mas lumala pa ang sitwasyon nang mapatay ng mga Hapon ang kanyang kasama. Gayunpaman, hindi tumakbo si Orteliano at ginamit niya ang kanyang machine gun upang magpatumba ng 4 na Hapon. Nang mag-jam ito, agad niyang binunot ang kanyang baril at napatumba pa ang 5 sa mga Hapon. Naabutan siya sa kanyang pwesto ng 2 natirang Hapon
at nahiwa ang isa sa kanyang daliri. Lumaban pa rin si Orteliano at nakuha niya ang bayoneta ng mga Hapon at ito mismo ang ginamit niya sa pagtumba sa kanila. Nang tinanong siya ng kanyang general tungkol sa nangyari, sinabi lang niya na sinubukan siyang takutin ng 11 Hapon pero hindi na sila magiging problema ngayon. 2. Nestor Acero. Mula noong November 26 to 27, 1972, naganap ang Battle of Cibalo Hill sa Sulu. Nilabanan ng mga Pilipinong sundalo ang MNLF rebels pero habang tumatagal ay dahan-dahang natatalo ng mga rebelde ang mga sundalo kaya pinaatras na sila ng kanilang mga superiors. Pero hindi ito sinunod ni Private First Class Nestor Acero dahil ayaw niyang iwanan ang kanyang mga nasugatang kasamahan, lalo na ang kanyang kaibigan na si Buhaya. Kinuha ni Acero ang atensyon ng mga rebelde mula sa kanyang mga umaatras na kasamahan para mailigtas sila. Habang ginagawa niya ito, maraming rebelde ang napatumba niya. Noong na-recover ng mga Marines ang kanyang katawan, nakita nila ito katabi ng kanyang kaibigan at sa harap nila ay 3 dosenang rebelde ang napatumba niya. Para sa kanyang kabayanihan, binigyan si Acero ng Medal of Valor. 1. Jose Bandong Jr. Noong April 1992, napaatras ng grupo ni Jose Bandong Jr. ang ilang NPA fighters sa boundary ng Sagada at Bontoc. Paalis na sana sila nang malaman ni Bandong na inambush pala ng mga NPA ang grupo na pinauna niya para siguraduhing ligtas ang daanan. Maya-maya pa, sila naman ang inambush ng grupo ng mga NPA fighters. Tumagal ng 6 na oras ang barilan na naganap at natamaan pa nga si Bandong sa kanyang kaliwang balikat. Nang makita niya na tagilid na ang laban, pinaalis na niya ang kanyang mga tauhan at sinakripisyo ang kanyang sarili sa mga rebelde. Ayon sa isang sundalo, inatasan din ni Bandong ang kanyang grupo na paputukan ng artillery ang kanyang posisyon dahil alam niyang dudumugin siya ng mga rebelde. Pinarangalan si Bandong ng Medal of Honor sa kanyang tapang at sakripisyo. Ang mga bayaning ito ang patunay na pagdating sa labanan hanggat nasa tama tayo, nakahandang lumaban ng buong tapang ang isang Pilipino, may kasama man o mag-isa. Sino pa ang kilala mong one-man army? I-comment sa ibaba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.